Pambihira po mga kababayan, NBI Director Matibag, panigurado, pahiyang-pahiya to kay BP Inday Sara Duterte dahil sa kanyang mga pinaggagawa kabayan na isang nag-viral na skandalo. Naku po no, ito yung ating alamin mga kababayan, pambihira. Grabe pa naman to kung makapag-ano kay BP Inday mga kababayan no, pero may tinatago pala tong ugali kabayan. Gawain din pala niya itong magmura at magbanta pa kabayan. Naku po. Ito, panoorin natin. Grabe pala ito si Matibag-bag na to. Mamamatay tao pala to. Ito na, viral video mo oh. Dapat kakasuhan. Tama. Naku po. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit po binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano siniling namin gusto mo gawin? Ha? Attorney, Ano gusto mo pala bakit? Nagpapasikap ka? hindi ba, attorney, Bakit po pinost? Bakit po pinost? attorney, Naku po mga kababayan ha. Tila ba'y yung boses dito ni Matibag kabayan ay, di ba, mukhang umiinit. Galit na galit mga kababayan no? Di ba? Eto, pakinggan pa natin kabayan ha, para mas maunawaan pa natin. si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong may selos kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap mo. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Ay, putang Grabe mga ha? Tapos itong NBI Director mga kababayan ay, di ba? Kung punahin si BP Sara mga kababayan, di ba? Sa kanyang pinagagawa, pero mas grabe pa pala itong bitaw niya kabayan. May sinabi ba akong masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. hindi nga ang sanda na yun. Bakit mo ako kailangan anong mo sa akin? Tayo, kung lalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko. Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? O, sige, anong kasalanan? Ano po yung lumang balita? Anong gusto mong palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Eh, balita yan. Hindi lang naman eh. Hindi balita yung gago. Pag balita, bago, gago. O, eh, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Pag ina mo, buntis yung asawa ko na nakikitang ngayon. Ha? Putang ina ka. Ha? Oh, sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Putang ina mo. Putang ina mo. Isang oras. Huwag Bigay ko sa'yo. mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng... Hira mga kababayan no? Ibang klase din pala tong magsalita itong ating NBI Director ngayon mga kababayan. Di po ba mga kababayan? police station para i-report yung pag ano mo. I-report mo. Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, yan. Oo, okay. Naku po mga kababayan no? Nagbanta na pala. Yan ang ating NBI Director kabayan. Pampihira. Yan, meron ho akong ebidensya na sa'yo. Tama. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, Sabi ko, huwag kang magmalinis, ha? anong wag magmalinis, attorney? Bakit mo pinost? Anong gusto mong palabasin? Yun na lang Oh. sabi politika, di ba? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Ano
nagbibigay. Kayo ang nagbibigay. Nangyari sa anak ko, ha? Asawa ko na nagpupundis kaya pag ha? Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Ang balita sa ano? Ang hindi mo sabihin. Balita yan eh. Basta ka ngayon, ha? Bakit mo ko, pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Wala akong sinabi sa bala. Hindi, naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Okay ka, ha? Wala akong ginagawa sa'yo. Grabe mga kababayan. Pambihira pala itong ating NBI Director, kabayan, no? Nako po. Di ba kung makapaghusga sila kay BP Inday Sara mga kababayan? Di ba kulang na lang ipapa-aresto? Di ba? And speaking of ipapa-aresto si BP Inday mga kababayan, ay nako po, eto. Pakinggan natin si Ka-Eric Kabayan. Mga kababayan, magbibigay po tayo ng pananaw hinggil dito sa naging pananakot at lantarang intimidation na pahayag na ginawa ng direktor ng NBI, si Matibag na naman. Noong siya ay nagkaroon ng pagkakataon na bumira sa House Committee on Injustice sa kanilang ginagawang fishing expedition at circus sa pangbabaluktot ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Correct. May pinahayag po si Director Matibag ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte na nakakabahala. Number one, sinusukat niya at kanyang binibigyan ng assessment as if siya ay subject matter expert on this aspect, ang psychological and mental capability ni Vice President Sara Duterte. Dahil daw doon sa video na kumalat, yung nagagalit siya at pinagpapantaan di umano ni Vice President Sara Duterte ang buhay ni Martin Romualdez, ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos Bongbong Jr. Marcos. Yes. Tinitingnan daw ito ng Behavioral Science Department ng National Bureau of Investigation. Wow, mayroon palang ganun. Akala ko yung Cybercrime Surveillance Unit lang ang inactivate nila Tama. para subaybayan ang mga vloggers, ang mga political commentators at mga critic of the government, no. Yun pala, mayroon siyang tinatawag na Behavioral Science Department, no. Ang ibig sabihin po niyan mga kababayan ay tinitingnan nila ang mga ebidensya or materials may kaugnayan sa state of psychological health and psychological status ng isang tao. But for the NBI director to declare na mayroon silang nakikitang instability, quote and unquote, kung bakit naging ganun daw ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte during that time sa video na sinasabi niya ay dahil mayroon siyang psychological question. The way Director Matibag was trying to impute na hindi stable o hindi matino ang pag-iisip ni Vice President Sara Duterte. Pambihira mga kababayan, no? Kung ganun. Di ba? Pinagbasihan pala din nila yon, kabayan. Naku po, pambihira. Ikaw, sa tingin mo, kabayan, yung ating future president na si BP Sara, di ba? May ano ba ang kanyang pag-iisip? Pambihira. Tapos kanina, yung video na pinakita natin mga kababayan, no? Na yung sagutan nila ni Mel Saubio, mga kababayan. Grabe yung kanyang ugali doon mga kababayan. Di ba? Daig pa si BP Inday. Di ba? At nagbanta pa mga kababayan. Grabe. Dalawang bagay agad na nakikita natin. That statement is threatening and malicious. Bihira kabayan, no? Sapagkat sinasabi niya na nakakakita sila ng cause kung bakit nila isinampa ang kaso na kriminal laban kay Vice President Sara Duterte sa DOJ upang aristuhin siya. At nang tinanong siya kung aaristuhin nila si Vice President Sara Duterte sakaling may warrant of arrest, ang sagot niya yes, kapag iniutos ng korte. Wow. Paano ko ang ilagay na naman
yung palpak na bail not required, pero ang ilalabas na warrant of arrest, Tama. no bail. Tama, kabayan. So aristuhin nila si Vice President Sara Duterte. This is the first time na ang NBI Director ay lantarang pinagbabantaan ang kapangyarihan at posisyon at pagkatao ng pangalawa sa pinakamataas na Tama. opisyal ng gobyerno Tama. sa Pilipinas, ang Vice President. Pero sa tingin ko mga kababayan is itong NBI Director ay naku po, paniguradong mapapahiya to kay BP Inday, kabayan. Diba? Nalalapit na talaga mga kababayan ang 2028. Diba? Kaya yung pinagagawa nila ngayon ay naku po, full force na. Pero alam natin na hindi matitinag yang si BP Sara, kabayan. Diba? Lalong-lalo na ngayon na unti-unti na rin lumalabas yung tunay na kulay ng ating NBI Director, mga kababayan. Di ba? Sila yung grabe makausig pero yung mismong sarili pala nila, mga kababayan, ay naku po, kausig-usig din pa rin, mga kababayan. Di ba? Pambihira. Tapos, di ba, may iba pang ang video na lumalabas, mga kababayan, na tila ba'y, di ba, kahambugan overload na pinagagawa ni Matibag, kabayan, kasama yung ibang kongresista na nagbigay sila ng 500, ano ba yun, mga kababayan, yung bulto-bultong pera sa isang waiter. Di ba? Tapos nagtatawanan sila. Ang bihira talaga, mga kababayan. Baka nakalimutan ni Matibag, si Sara Duterte ay impeachable official. And in the absence of resignation, death, or incapacity, she can only be removed through impeachment. And pangalawa, there is a political doctrine in our country na ang vice presidente at ang presidente hindi sinasampahan ng kaso habang sila ay active and nasa tenure of office nila until matapos ang kanilang termino o wala na sila sa poder. Saka ka mag-file ng kaso kung may nakikitang pagsasampa ng kaso na pangangailangan. Correct. But for Matibag to declare that he is willing to implement the court order of arresting Sara Duterte, parang pinapangunahan niya na sigurado siya na maglalabas ng arrest order laban kay Vice President ang korte. Come on, mga kababayan. So, these are all part of the systematic abuse of power, persecution, Naku. intimidation, and oppression na parang tuwang-tuwa si Matibag na ginagawa niya ito. Kagaya ng kanyang ginawa sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor, also a known critic of the administration ni Bongbong Marcos Jr. At tumutulong kasama ni Ka-Eric, ni Manong J. Sonsa, nila Congressman Jing Paras at iba pang mga personalities na malakas ang loob na magsiwalat ng mga pananaw at pahayag, kaya pinag-iinitan po ng gobyerno ni Marcos. And the NBI right now is acting like a special police. Parang Gestapo, no? Sa panahon ng World War II or prior to World War II, nang binubuo na ni Hitler ang kanyang pangil upang sakmalin ang buong Alemanya, ang Germany, at sa pamamagitan ng kanyang Nazi Party. Ang Nazi Party niya, nagbuo siya ng Gestapo. At ang Gestapo ay parang walang ibang makakapigil kapag sila ay nag-aresto o kaya nag-execute o kaya may kinumpiska o kaya may nilusog na target. Individual man, pamilya man o sino man na gustong ipadampot o wasakin ni Adolf Hitler. Ay parang gano'n ang style ngayon ba ni Matibag nang siya na nasa NBI? Baka nakalimutan ni Matibag, hiram niya lang ang kapangyarihan niya and he is not the absolute power in government. Pero kung makaasta ito sila sa NBI ngayon, parang hawak nilang batas at kaya nilang paikutin ang tao sa kamay nila at upang ang batas ay gamitin nila. Dapat po malinaw yan sa nangyari kay Manong Jason sa din. Nan bail not required ang nakalagay, Tama, kabayan. kagaya din sa akin, pero inilabas na warrant of arrest ng korte, no bail. At hinabol ng NBI na gabi na o paggabi na hinuli si Manong Jason sa dahil pa-holiday na, pa-weekend pa, 5 araw na mawawalan po ng kanyang kalayaan si Manong Jason. Are they doing the same scheme
of operating to orchestrate an arrest operation against the Vice President para ipahiya siya o kaya takutin siya at yanigin siya? Yan ba ang mensahe ni Matibag? So kung si Marcos Jr. hindi kayang disiplinahin at kontrolin itong pagwawala o pag-uramentado ng NBI led by Matibag, edi sino pa ang magkokontrol sa kanya? Pero ang tanong nga nila kay Eric, hindi po ba kagustuhan din yan ni Marcos Jr. because it serves his interest na mayroong Gestapo type na opisyal ng gobyerno na walang kinikilala at kayang gamitin ang batas para lamang ihambalos sa mga political enemies ng kanyang amo. Ganun po kapag kalala ang pagpapakatuta nito ni Matibag. At ganun din po niya feel ang pag-akyat ng hangin sa ulo niya para sa kanyang kahambugan to use the power of an NBI director. Baka nakalimutan niya, may hangganan din yung kanyang poder at may hangganan din ang kanyang pananakot, panggigipit, panunupil at mga operasyon na ito na ang layunin ay patiklopin at lumpuin at paralisahin ang political opposition sa Pilipinas. So kung si Sara Duterte ay sinampahan niya ng kaso at sa DOJ at iakyat ito sa korte, ay magkakaroon po ng constitutional issue. Magkakaroon po ng justiciable issue sa Korte Suprema. Tama ba ang ginawa ng NBI na ang isang impeachable official at ang isang active sitting vice president ay gaganon-ganunin na lamang ng mga kaso? Tama na hindi yan. nga ginawa ni Boying Rimulya yan dahil alam niya wala pong authority ang ombudsman to prosecute on the vice president. Ganon din ang NBI, ganon din ang DOJ, ganon din ang ordinary regular court until si Sara Duterte ay hindi na vice presidente. At kung gusto nilang i-prosecute siya at tatanggalin ang kanyang kapangyarihan, kung may batayang tama at legal, ay dapat impeachment. Mukhang in-overstretch, inunat ng tudo ni Matibag ang kanyang kakayanan para gamitin at ipanghambalos ang kanyang hiram na kapangyarihan bilang NBI director. So dalawang strike na siya kay Sara Duterte. Tama kay Eric. Nagkaroon siya ng negatibo na pahayag na walang solid scientific professional basis. Irresponsable. Na nagdududa siya batay daw sa report at evaluation ng kanilang behavioral science department sa NBI, hindi panatag at hindi matatag ang kaisipan at status ng kaisipan ng Vice President to the point na nag-i-insinuate si Matibag na mayroon silang nakikitang pattern of disturbance sa psychological state ng Vice Presidente. Ano yon? Ang ibig sabihin, saltik? May saltik ang Vice President? Yan ba ang ibig ipakahulugan ni Matibag sa kanyang naging panayam sa media? Kung bakit niya ito inaangguluhan na mayroong psychological evaluation ang kanilang behavioral science unit sa NBI batay sa video ni Vice President Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Yan ang gusto nilang ipalabas, di ba? Tungkol sa pag-iisip ni BP Sara. Di ba? Pero yung asal na ginawa kanina ng ating NBI director mga kababayan, ano yun? Di ba? Di ba mga kababayan? Ang bihira, di ba? Aba, saan siya kumuha ng ganong professional license and authority para magkaroon ng public evaluation on the state of psychological health and psychological status of the Vice President? Dapat ipaliwanag yan ni Ginoong Matibag. Pangalawa, yung pagbabanta na kung ilalabas ang warrant of arrest, aristuhin niya si Vice President Sara Duterte as if he is also trying to project na sigurado siya na isasampa ang kaso paakyat sa korte. Na kaya nang ginawa nila sa amin, ano ba ang legal entity ni Matibag at ng NBI para magkaroon ng legal na batayan ang pagsasampa niya ng kaso nila ng cyber libel laban kay Eric at kay Jason sa lehitimong pagtatanong at pagkokomentaryo sa health and mental status of the President given the fact that there are
open revelations na mula sa kapatid niya, si Senator Amy Marcos, na si Bongbong Marcos Jr. ay chronic drug abuser. Nagdudurog, sabi ni Amy Marcos, in an open public declaration. So that's a valid point to us on the part of Marcos to reveal his own mental state after that kind of revelations in public made by her own sister, si Correct. Senator Amy Marcos. Mali yun? Na nagtatanong ang taong bayan? Anong krimen doon? Number 2, ang kanyang pag-amin ni Marcos na mayroon siyang chronic diverticulitis, pamamaga sa bahagi ng bituka niya na tinatawag na diverticulum. Hindi ba ito ay malinaw din na pagbibigay ng batayan upang tanungin kung siya ba ay healthy, capable, at nasa maayos na kalusugang pangkalagayan upang ipagpapatuloy ang pag-discharge ng kanyang duties and functions bilang presidente? Kailan naging krimen yun? Kailan naging libel yun? At kung libel yun, it should be Marcos himself who should be the complainant. Bakit ang NBI? Pero inakyat pa rin sa korte. Iwawarrant of arrest kami at magkakaroon kami ng aming pagpapiyansa. Pambihira talaga mga kababayan, no? Diba, sa panahon nga ni Tatay Digong, grabe. Yung mga fake news noon mga kababayan, bumabaha ng mali-maling balita tungkol kay Tatay Digong mga kababayan. Diba? Pero, anong ginawa ng kampo ni Tatay Digong mga kababayan? Kinasuhan ba? Wala, dahil alam niyang hindi totoo yung mga pinagagawa nila kabayan. At di ba mismong mga reporter nga mga kababayan, nilalapitan niya? Di ba? Para maiklaro mga kababayan. Naalala nyo pa yung Rappler mga kababayan noon? Di ba? Yung reporter ng Rappler na, di ba? Pinapunta ni Tatay Digong harap-harapan, harap tayo. Usap tayo kung ano ang problema nyo sa akin. Di ba mga kababayan, ganyan? Ganyan yung totoong leader kabayan, di yung umiiwas sa interview dahil wala sa script. Di ba mga kababayan? Di ba? Naalala nyo pa yun? Si Tatay Digong, di ba? Pag nagtatanong ka, sige go. Random question, itanong mo sa akin. Sasagutin kita. Di ba? Mga kababayan? Ang bihira. Tapos ngayon, maglalabas ka lang ng komentaryo ukol sa ating Pangulo mga kababayan. Ay naku po. Paniguradong kakasuhan ka. Gaya na ito sila kay Eric mga kababayan. Di ba? Manong J. Sonsa. Ang bihira mga kababayan, no? Okay lang sana kung hindi mga public official yan mga kababayan, di ba? Ika nga, wag tayong onion skin kabayan, di ba? Kung may naglabas ng ganyan, ipakita yung hindi totoo. Di ba? Di ba mga kababayan? Di ba? Yung health sa Pangulo, di ba? Yun yung tila ba na ano si Manong J kabayan? Oh. Pero ano talagang mukhang pinaplano nila mga kababayan Di ba? Dapat nagpalabas agad. Ang bihira mga kababayan, no? Grabe. Baka mapunta na nga tayo sa silent martial law dito mga kababayan. Ay naku po, lalago tayo dito. Baka yung makikita nyo na lang mga kababayan ay puro mga pro sa kanila yung magsasalita. Tapos yung mga pumupuna sa kanila mga kababayan, o kagaya natin, di ba? Nagre-react lang tayo sa mga pinagagawa nila. Ay naku po, baka hindi nyo na makikita kabayan. Diba? Dahil tatakutin kanila mga kababayan di ba? Eto na nga si Manong J. Sonsa, isang senior citizen na yan. Di ba? Tapos, grabe talaga mga kababayan, no? Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, naku po, iba. Kaya dun mo talaga mako-compare mga kababayan, no, kung ano ang tunay talagang leader or namumuno sa ating bansa, kabayan. Di ba? Kaya mga kababayan, ngayong 2028, ipag-pray talaga natin na itong si BP Sara, kabayan, ay makapaglingkod na
Malala itong pagkakamali na pinayagan ng NBI na lumabas ang warrant of arrest sa isang kaso na parang medyo mataas lang ng konti sa antas ng jaywalking at vandalism or pagkakalat ng basura. No? At itong kasong unlawful utterances and unlawful publication. Hindi po ito heinous crime, kakibat ng kapareho sa rape, arson, kidnap for ransom, trafficking, terrorism, murder, or plunder. Hindi po yun non-bailable offense, mga kababayan. Pero ang lumabas, ang nakalagay sa resolution ng DOJ, bail not required. Ibig sabihin, hindi na kailangan magpiyansa. Ang lumabas na arrest order Ang from hira the na court yun. on that case, unlawful publication and unlawful utterances,